Sa pagpapatuloy ng paggagawa ng main body ng angle curve, bali, ang isusunod ko ay itong part nito. Kasi itong part na ito ng object, ito ay kaparehas lang nito. So, pagka ginawa natin siya doon sa 3D, maaari nating i-mirror na lang yung transition na una natin ginawa. So, ito. Select lang natin yung transition. Tapos, MI. Yung first point ng mirror ay yung midpoint nito. Tapos ay papunta dun sa may itaas, perpendicular. So, select nyo lang yung no kung tatanungin kayo kung i-erase yung source o hindi. So, dito, sa kabilang viewport na ginawa ko, makikita ninyo na transfer lang siya dun sa kabilang side na hindi naman nagbago yung position niya. Okay? So, susunod natin ngayon ay yung para dito sa may outlet na part ng body. Pagka ginawa yung outlet na part ng body, kakailanganin natin itong linya na ito. So, isa-select ko lang yung part kung saan na ito ay magagamit para din sa measurement niya. So, copy. Tapos, ilalagay ko lang siya pansamantala sa itaas. Okay. Malapit dun sa ginawa nating measurement na nung sa transition ng una. So, ito yun yung minirror ko kanina. Kung susukatan natin yun, transition na yun, bali yung pinakakapal niya ay 9.5 mm ang sukat. At yung taas niya ay 10 mm. Okay? So, parehas ng kapal yung gagamitin natin para dito sa panibagong transition na gagawin natin. Okay. Sa natin ng transition na to, yung sa kabilang dulo, bilog uli. Yung simula na shape niya, dahil ito ay manggagaling dito sa rectangular na shape, bali rectangular din yung shape na gagawin natin. So, sisimulan ko siya sa paglalagay ng measurement, naka-ortho on, na 9.5 pataas. Tapos, simula dun sa endpoint, hanggang dun sa mataas na sukat ng 9.5, yun yung magiging rectangle na gagamitin natin. Tapos yung distance nitong linya na kinapi natin, DLI ko lang para makita niyo yung sukat. Mula dito hanggang dito ay may sukat na 1.5 mm. Ibig sabihin yan yung mga magiging thickness dun sa loob na gagamitin natin. Okay, so, i-offset ko ng 1.5 yung ginawa kong rectangle. Okay? Pagkatapos, yung sa kabilang side naman, gagawa naman ako ng circle. Yung midpoint nung kinapi natin na feature, yun yung gagawin ko na compass point, tapos ang radius niya ay yun dun sa gilid.
So, ito yung mabubuo na circle. Ngayon, i-offset ko uli siya kaparehas nung kanina na 1.5 din yung measurement. Itong mga sukat na to ay makikita natin either sa top or sa bottom ng object. Okay? Since nakababa yung natin, yung outlet natin, so nasa bottom siya. So, pagka ginawa natin siya, yung ating dalawang rectangle, tsaka dalawang circle, ito ay ikakat ko, Ctrl X, at ilalagay ko siya sa top view. Ctrl V. Okay? Tapos, dito naman, sa isometric, yung ginamit natin, yung project natin, bali yan yung i-specify ng distance nila. So, erase ko lang yung measurement. Tapos, dapat ay magkalapit sila nitong ginawa natin dito. So, hahanapin ko lang siya dito sa isang viewport na to. Okay. Tapos ay imumove ko palapit doon sa ating copied na feature. Okay? So, dapat ang sukat ng ilalagay nyo dito ay magiging parallel dito. So, i-move natin yung midpoint nung isang side. Try natin kung magkapareha sila. Hindi sila magkapareha. So, ibig sabihin, kailangan nating i-rotate muna itong rectangle na to, tsaka yung bilog. Okay? Yung bilog walang kaso kasi kahit saan side dyan, parehas na yung sukat niya. So, ang magkakaroon ng epekto ay yung dun sa rectangle. So, i-rotate lang natin siya. Parallel dun sa haba ng linya nito. Okay, so, rotate. Mas maganda kung naka-ortho on. Okay. So, parallel dun sa ating ginawa. Tapos, nasa ibabaw dapat, ipopwesto natin yung dalawang rectangle na yan. Okay, move ko muna siya palayo dun sa object para mas makikita ninyo. Halisin ko muna yung line na sama. Okay, so imumove ko to gamit yung midpoint ng mahaba na line papunta sa midpoint din ito. So, kung papansinin nyo, parehas sila ng tawag dito, ng haba. Okay, so ibig sabihin tama yung ating measurement. Para naman maipwesto ng tama yung circle, move pa natin to. Dapat yung midpoint nito sa side ng rectangle nyo, yun yung ilalagay nyo dito sa endpoint na to. Para pag pinesto yung circle, move natin, yung center ng circle, yun naman ang ilalagay nyo sa midpoint ng construction line na nasa may ibaba. Okay, so kapag naipwesto nyo na ganito, pwede na tayong mag-loft. Okay, so yung loft na procedure or process, dito ko gagawin. Okay, para dito, makikita nyo yung resulta na naka-shades of gray. So, tatype ko lang LOF. Okay, tapos,
seselect ko yung rectangle na malaki, tsaka yung circle na malaki. Tapos enter, enter. Okay? Kailangan naka 2D wireframe para makita ko yung susunod na iloloft ko. Okay, so loft uli, enter. Seselect ko uli yung rectangle, tsaka yung circle na maliit naman ngayon. Enter, enter. Okay? Pagka nagawa na yan, isusubtract yung maliit na niloft na shape doon sa mas malaki. So, subtract, SU, enter. Seselect nyo muna yung malaki na object, enter, bago yung pangbawas sa kanya, yung maliit, enter. Okay? So, ang magiging itsura ay ganito. Kapag nagawa na yan, pwede na natin tong i-move. Okay, papunta dun sa ating kinoconstruct na 3D na model. So, papunta dito. Okay? So, pag tinignan natin dito, no, ayun siya, nasa may ilalim ng object. So, kapag tinignan naman natin dito, pwede natin siyang i-orbit. Wala pang butas yun dun sa may loob. Okay? Mamaya bubutasin natin yung nasa loob. Gamit naman yung susunod na part. Okay. So, pupunta na tayo dun sa next na part ng object. So, isa-select lang natin to, yung nasa loob. Okay, tapos ikakopy natin siya papunta ulit dun sa taas kung saan tayo nagko-construct. Kasing uli yung ortho-on, okay, para mas malayo siya ng konti. Okay. Make sure lang na nakopya ninyo lahat nung nung linya niya. Kung hindi, lalagyan nyo ng i-reconstruct nyo ng line yung mga hindi na select kagaya nito. Okay, so yung mga horizontal lines na maliliit niya, hindi siya na-select, kaya yun yung mga i-reconstruct. Okay, so pagkatapos ma-reconstruct yung mga nawala, kakopy natin to, okay, para dun sa unang gagawin nating 3D. Okay, so yung munang panlabas yung gagawin natin. Aalisin ko muna yung nasa loob. Okay, i-erase ko siya. Tapos, yung nasa labas na line ay i-join ko into polyline. So, pagka hindi nag-join, so check nyo lang, baka meron siyang, tawag dito, na doble na line. Okay, so, i-explode muna natin. Okay, tapos check natin yung mga lines, isa-isa. So, halimbawa ito, erase muna natin, tapos ay undo. Okay? So, hanggang makuha ninyo kung nasan yung doble, kung meron man doble. So, erase, tapos ay undo. Okay, sa pag-check ko nung mga lines, ito ang nakita ko. Bali yun dun sa nireconstruct ko na line kanina, hindi umeksakto dun sa endpoint. So, pwede natin siya i-trim. Okay, so, TR, enter, enter, tapos tanggalin natin yung sobra. Okay,